Magandang araw mga katukaan. So nandito na naman tayo sa panibagong episode natin, no? At excited po tayo at pumasyal na naman tayo sa isa sa mga manukan ng ating mga Champions of Excellence. So nandito po ngayon tayo sa Sandoval, Nara, Palawan. At pinasyalan nga po natin, no, si Sir Mike Decena, isa sa ating mga Champions of Excellence. At para makilala yung kanyang mga linyada, yung kanyang mga palahi dito na hanggang ngayon ay pinopropagate para lumaban sa mabibigat po na labanan. So dito po yan sa MJD Palawan Gold Game Farm, no? Samahan nyo kami at kilalanin natin isa-isa. So mga katukaan, kasama ngayon natin syempre ang ating Champions of Excellence na si Sir Mike Decena ng MJD Palawan Gold Game Farm. Sir, bati ka po muna sa mga katukaan natin. Magandang araw po mga katukaan. Ako po ulit si Michael Juarez Decena ng MJD Palawan Gold. Pahigpit ang labanan. Kumbaga, parami ang gustong pumasok sa larangan ng pagsasabong. Syempre, gusto natin ma-share yung mga linyada natin dito sa farm. Ano-ano po ba yung mga pinopropagate ngayon natin dito sa Palawan Gold Game Farm? Ang malimit po na pinopropagate namin is in the usual Palawan Gold, yung Palawan White Golds natin. And then meron po tayong Gavilan Hatches. Meron din po tayong Dirty Domes na sinasabi, ano? So yan po yung bago, Dirty Domes. And then meron din po tayong mga sweaters, paila-ilang sweaters na binibreed para po may pangkulay pula naman po tayo dito sa farm. Mga katukaan, hawak po namin ngayon ang Palawan Gold at Palawan White Gold. Basically, ito po ang makikita ninyo karamihan dito sa farm, ano? So, this bloodline na pinopropagate ko po is I think almost 20 years na pala. Kasi nagsimula ito 2006, 2007 eh. So, roughly 17 years. Sir, marami ang nakakakilala dito yung nila. Saan ba nagsimula itong mga gold mo dito sa farm? Alam niyo po, ang Palawan Gold basically is a lemon blood, ano? Throwback po ito ng old lemon blood namin, bloodline. So, it's a Bob Cuenca lemon na nag-throwback ng gold na kulay. Nung una, actually, medyo hesitant ako kasi nakita ko na parang nalahian yata kami ng mistiso, Kasi, yung lemon, sobrang tagal na dito sa farm, Kaya lang, bakit mapapasukan siya ng gold na kulay? And then, the following year, 2007, may lumabas uli na gold, 2006 kasi nag-start. So, nung lumabas uli yung particular na gold, dun sa breeding pen na yon, sa pen number na yon, so dun ako nag-start mag-search, mag-research, bakit may lumabas na gold na kulay sa lemon namin. So, tinanong ko si Mayor Wancho, yung mga kilala nagle-lemon, si Bebing Zulweta. So, dun ko po napag-alaman na yung kanilang farm pala or kanilang lemon is nagbabato ng gold. So sir, through the years ng pag-develop mo dito mula nung araw, ano bang hinanap mong figura or ano bang gusto mong ma-achieve dito sa mga gold na ito? Alam niyo po, meron tayong sinasabing standard conformation na gusto ng mga buyer, no? So, dapat may balikat, maganda sipit-sipitan, yung buto ng tailbone, simula dito sa taas hanggang dito sa may sipit-sipitan. So, magandang tayo, matangkad. So, yun ang standard na sinusunod, Pero, but then again, kung masisira naman ang fighting style nila, medyo hindi ko iaano yun. But then, there are ways para ma-improve natin sila. It's a matter of selection talaga. Kumbaga, very strict lang tayo. Kailangan magkal lang tayo na magkal, hindi kailangan. Unang-una, before, kasi yung lemon blood natin is mabababa. Pero bakit ngayon matatangkad na itong ating golds na napapalabas? Simple lang po ang ginawa namin. And this time, na-confirm ko rin po ito. Simula noon pa man, ang ginagamit ko lang kasi is pullets lang. Hindi na ako nagpapaedad masyado ng 2-3 taon para i-breed sila. Pipili ako sa pullets kung sino sa magkakapatid, yung pinakamatangkad lang, kahit mababa pa sila, doon lang ako nandun.
through the years, nag-i-improve siya na nag-i-improve yung height nila. Basta bata lang yung babae. Through the years, nag-evolve yung laro nitong mga to. Ano ba yung style ngayon ng mga gold natin dito sa Manukan? Sa style naman po, wala ho akong makitang kaibahan, ano? Kasi same bloodline, so parehas ma-timing. The only difference na nakikita ko is yung eagerness o yung pumatay agad. Yung medyo light, gaya ng white golds, is mas defensive ang style nila. So sir, speaking dun sa fighting style, kung mag-i-start ako at gusto ko sumali sa mga stud derbies, pwede ba itong mga to? Yes, pwede. Both pwede. Ang ginagawa ko kasi usually, combination ng straight to and pico. Para meron talagang depensa at merong opensa kahit pa paano. Alam nyo, nagkakatalo na lang din talaga doon na sa paghahanda na. Pag pumili naman kasi tayo ng panlaban natin, usually, pinipili na natin yung pinakamagaling sa tingin natin mananalo. But then, bottom line is conditioning. Pag hindi mo na point na maayos, hindi niya may lalabas yung pinaka-potential niya. So sir, speaking ngayon ng kulay, yung dalawa natin hawak na signature line mo, medyo magkaiba ng shade. Yung hawak ko medyo light, ito yung medyo mas mag-gold. Ano bang pinagkaiba nito, sir? Particularly, ang white golds ay hindi ho siya mapapalabas kung hindi ho ninyo i-inbred. So, the only way makapalabas ho lang kayo ng white gold is mag-breed back ho kayo lagi sa gold. Pag binbreed nyo ng breed, paulit-ulit yung gold, lalabas po yung white gold. And then, hindi naman ho siyempre mawawala yung gold. Kasi, yun naman talaga yung unay na kulay na. So, ang gold do, pag nag-breed naman kayo ng white gold, ilagay nyo siya sa pula. Matik yan, gold ang lalabas na kulay. So, hindi ho siya maitatago. Sir Mike, sa tagal mo nang bine-blend itong mga to, sa tagal mo nang pinopropagate, saan ba magandang i-infuse, saan magandang i-cross kung gusto nilang mag-acquire nitong mga golds nito? I have reason to believe na maganda sila i-breed sa sweaters. Una, bakit? Kasi, ang sweater ay may pagka-super na manok. Lilipad na mataas, maraming paa, and then maraming follow sa baba. So, bakit ko siya i-breed sa gold? Kasi ang gold ay matiming. So, lilipad pa rin siya na mataas, pero gusto niya, andun yung kalaban. Hindi siya babato basa-basa ng paa kung walang kalaban. And then, pag binbreed ko rin sila sa dark fowls, gaya ng hatches, or yung gavilan hatch ko, mas ganun din, encourage din. This time, kasi pag sa gavilan sila, yung gavilan kasi signature nila yung umiiwas. So, may timing at may iwas. So, malaking bagay po yan. Bulik, particularly, and the Kelsos and the Roundheads are best din. Pero ngayon, may bago ako White Kelso ni B-Boy. Nagninik talaga. Ilang breeder na kumuha sa akin, sinasabi nila, na binread daw nila sa White Kelso ni B-Boy, nagninik. Sir, tip dun sa mga handlers, sa mga tropa natin na gusto maganda ng gold, paano ba i-condition itong mga to? Final selection a week before, pili na kami manok. Ang ginagawa ko, papupunuan ko yung katawan. Kasi kung ano yung katawan nila nung final selection, yun yung tama. Pinupuno ko, magkakaroon ng laman, magkakaroon ng bigat. And then, day before and day proper, yun ang isaka ko sila i-dry up. So, medyo magninipis sila konti. Sasakto lang sila doon sa araw ng laban. So, yun lang yung pointing na ginagawa ko. At pinakasimple. Yun pa rin naman sir, yung gaya ng lagi natin sinasabi, no? Kailangan nila munang matutunan kung anong gusto ng kanilang mga linyada. So, importante pa rin. Kaya ho natin lagi binibitaw para makita natin kung saan sila papalo naman. So yan mga katukan, nakita nyo naman yung mga pamosong Palawan Gold ni Sir Mike Dicena, no? So nalaman natin yung history nito, saan ba nagmula, ano ba yung abilidad nitong mga to, yung mga estilo sa laban, at kung paano natin mapopropagate yung mga yan. Lalong-lalo na kung paano yan i-kondisyon. So sa susunod po na episode, wag po kayong mawawala, samahan nyo po kaming muli at kilalanin pa ang mga linyada ni Sir Mike Dicena.